Okay, mga Lods, welcome back to another content. Before we begin, mga Lods, let me introduce a word for you. Baka narinig nyo na to. Ito po yung echo chamber na tinatawag. Ngayon, ang isa pong echo chamber ay isang grupo ng mga like-minded individual na pare-parehas yung opinion nila about something. At kung halimbawa po, meron kayong paboritong prutas. Ang paborito niyong prutas ay atis. Lahat kayo ay maka-atis. Bawal mag-orange. Pag nag-orange ka, magagalit yung iba. So, ganun po yung isang echo chamber na kadalasan po nating nakikita sa internet. Ngayon, ito po ang echo chamber ng mga ni Robin Padilla, ang mga DDS. Pakinggan po natin sila. Aminin nyo o hindi, mga loyalista at mga pinklawan. Okay. Pero alam nyo yung totoo. Ano? Ang talino ni Robin. Hindi. 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 Wala ni isa sa mga loyalista or mga kakampings ang nakatingin kay Robin Padilla at sasabihin na, uy, ang talino naman ni Robin Padilla. Wala po yatang nagsabi noon. Yan lang po ay assumption ninyo, okay? Napansin nyo ba yan? Grabe yung mga tanong niya, no? Pasok. Kasi, i-simplify ko yung gustong iparating ni Robin Padilla rito sa line of questioning niya from day one nang nagtatanong siya about sa confidential funds. It's just to show na yung confidential funds ay ginamit para ma-suppress, para mapigilan yung mga galawan ng NPA. Kaya nga kaya ito sinasabi niya na NPA yung napigilan yung mga insurgency na ganyan. It's because of that. Yun lang yung point niya. Okay? Pero that's not really how it should be. Kasi miski yun yung ginagawa mo, kailangan mo pa rin ng proper documentation doon sa confidential funds, which the VP, the Office of the Vice President failed to provide, di ba? Puro acknowledgement receipt lang ang nandun. Kulang sa documentations. Kasi nga, kung kunyari, kasi nga very suspect kasi siya in 11 days, naubos agad yun. Tapos merong mga ARs na kunyari parang sa isang araw 800 something like this or in total sobrang daming ARs na para ma-liquidate yung pera. Basically yun yung nangyari. Hinanapan nila ng way para legal na ma-withdraw yung pera ng gobyerno. Kaso, kung withdrawin mo yan, make sure na tama yung documentation mo. Make sure na talagang for the intended purpose of the confidential, for confidential use siya. Ang problema, hindi nga ganun yun. Dalawang COA witness na, ito kasi luma na tong video na to eh. Gusto ko lang ipakita sa inyo kasi yung konsepto ng echo chamber. And I'm just saying sa inyo na punto rito, sila lang yung naglolokohan. Tuloy natin. iba yung bookish, yung iba yung aral ka, iba yung experience. Yes. Pasok na pasok. Alam mo yung kay Robin, hindi mo siya pwedeng maloko kasi sa ground na-experience niya. Parang diploma o diskarte, no? Hindi po ganun yun, syempre. Iba yung abogado, iba yung senador na popular lang kaya nanalo. Hindi katulad nung kay... Diploma o diskarte, street smart or book smart? Of course not. That's not the point. The point here is that ang COA is handling the money of the people. So they have to be careful, 'di ba? Kailangan maging accountable ka sa lahat ng transactions mo. Hindi naman ginawa ni VP Sara yan, kaya nga nandito tayo sa problema na 'to eh. Tapos si Robin Padilla naman, todo-todo yung tanggol. 'Di ba? Yan yung mahirap kasi. Dapat unbiased siya. Sobrang biased niya. Kasama siya sa echo chamber ng SMNI tuloy. Tito Soto, 29 years, walang kinatandaan. Wala. Di ba kita mo, soplak siya ni Cheese? Anong soblak siya ni Cheese? Kasi nag-grandstanding sila eh. Alam mo, kaya nag-number 1 si Robin Padilla sa survey, kahit nag-number 1 na nakaraan niya ng eleksyon. Kasi maraming tanga talaga sa Pilipinas. Yun lang yung rason doon.
sana kayong mga nakikinig sa akin, huwag kayong sumama dun sa statistika na yon. Napakarami naman pong iba na pwede nyong iboto sa pagka-vice presidente. Yung kukunin nyo pa, ang tanging achievement lang sa Senado sa ngayon is pagiging pro-Duterte niya, pagiging maka-Duterte niya. Other than that, halos wala naman eh. Mga ilan-ilang batas, di ba? Pero most of the time, ang ginagawa niya, he is just simping for the Dutertes. Yun ba yung gusto nyo na opisyal? Ano ba to? Duterte country na ba tayo? Wala na ba tayo sa Pilipinas? Diyos ko naman, oh. Kasi itong mga to kasi, supporter dito ni Kebul eh. SMN na yan eh. O, tuloy. Tapos sa survey ngayon ng senatoriable, nag-number 1 yan. Kasi nakaka-connect yung tao sa kanya. Sa lahat ng nagtatanong dyan, Hindi yun. Kaya siya number 1 kasi sikat si Duterte. Tsaka kilala siya. Yun lang yun. Wala nang iba. Bakit si Vico Soto? Top 3. Hindi nga yun nagde-declare ng kahit ano. Hindi na nga daw siya tatakbo next term eh. Diba? So ano yung point ng election dito sa Pilipinas? Ang election dito sa Pilipinas is what we call identity politics. Mas nagfo-focus kayo dun sa apelido, sa pangalan, kaysa dun sa achievement. At saka yung sa kapasidad nila magsilbi. Kaya nga nananalo sila Jinggoy. Diba? Kaya nga nananalo sila Bong Revilla. Miski alam nyo na maraming red flag, sige pa rin ang boto. Kasi kilala nyo yung apelido eh. Ganyan din yan kay Robin Padilla. Dumikit pa sa Duterte. At saka hayagan siya. Diba? Yan yung mahirap eh. Nakikita nyo ng bias towards dun sa... Alam mo kasi, kung ikaw ay isang senador, tas may bias ka para sa mga principal mo, dapat hindi ka nagsisilbi pa as senator. Kasi hindi interest ng bayan yung inuuna mo, interest ng mga Duterte yung inuuna mo. Tapos street smarts pa yan, Diyos ko Lord. Oh. ang natatandaan na tanong, kay Robin lang. Kasi nga ang tanga, kaya nga natatandaan kasi out of this world siya. Meron kasing mga tanong na curveball na tinatawag, yung talagang mapawawaw ka kasi matalino yung pagkakatanong eh. 'Di ba? Pinakita yan nila Attorney Ligutan, nila Attorney Kapunan. 'Di ba nakita natin yung kanilang pagre-reconstruct doon sa ginawa ni VP Sara at saka through the COA and through the witnesses. Eto naman, etong si Robin Padilla, yung mga tanong niya, literal na out of the box, hindi kasali. Hindi siya kasali, off tangent siya doon sa... Wala siyang meaningful contribution doon sa discussion. Bagkus ang tangi niya lang point is napakabait ni Sara Duterte. Buti na lang may confidential funds siya, napigilan niya yung NP. Yun ba yun? Yun lang ba yung reklamo? Is it na tumigil siya ng insurgents? Hindi naman eh, di ba? It's the blatant disregard for due process, di ba? Acknowledgement receipt lang. Wala nang iba. Di ba? Yan yung nakaka-frustrate dito talaga sa political vlogging eh. Kasi nakikita mo naman, both sides talaga, may sa BBM side tsaka sa DDS sides, may mga kurakot talaga na politiko. Meron talaga. Hindi natin madedeny yun. Pero, why is it that you are giving so much leeway dito kay Sara Duterte for stealing or for pocketing allegedly yung ganyang karaming salapi, pero galit kayo rito kasi mas marami lang. Hindi ba kayo pwedeng sabay na magalit doon sa dalawa? Tapos papakinggan nyo pa tong echo chamber na to. Malamang alangan namang i-criticize nila si Robin Padilla. Yun yung iba sa aming mga kakampings. Kasi we are able to criticize our politicians. Hindi kami mga sycophants na tinatawag. Sycophants, nakalimutan ko yung term doon eh. Pero, or yung pronounce doon eh. Pero that's exactly what they're doing. They're trying to be parang glazing over Robin Padilla. Diyos ko Lord, ano ba yan? Natuloy. Yes. Oh, yung tanong ng ibang mga senador, mga banatero, si Tulfo, puro kabalan yung mga tanong eh. Actually, maganda nga yung tanong ni Erwin tsaka ni Serapi eh, di ba? Nakita naman natin eh. Or yung tanong ni Bam, yung tanong lalo naman yung kay Kiko Pangilinan, di ba?
Napakalinaw nung mga yun. Tapos kay Robin Padilla lang yung pinagtatawanan ng maraming tao. Kasi kung meron kang konting utak, maalalaman mo na walang sense yung mga pinagtatanong niya. Taga saan ka? Taga Baguio. Anong natapos mo? Kahit na inulit-ulit na yan eh. Yun nga yung start ng speech eh. Ano po yung credibility, ano po yung credentials nyo? Ako po ay galing sa COA, nakapagtapos ng abogasya. Di ba yung simula lagi ng witness, yung credentials niya to be a competent witness. And then this person, pag oras niya na, yung 2 minutes niya na kokonte, sasayangin niya pa sa pampa soundbite. Nakaka-frustrate kasi weekly kasi meron siyang kabalbalan na ginagawa. Ang masakit dito, number 1 senator siya noon eh. And ngayon mukhang number 1 senator na naman. Tapos vice president pa yung yung kung paano kung tumakbo ng vice president yan, silang dalawa ni Sara, 'di ba? Kung hindi man ma-impeach si Sara. Hindi ba parang nilulugmok niya yung Pilipinas niyan sa katangahan? Patawarin talaga ng Panginoon. Tapos etong mga to, tandaan nyo, ito last na to kasi overtime na tayo eh. Tingnan nyo yung composition nitong mga banateros na to. Ha? Yung iba, okay lang. Yung iba, matino naman nakakapagsalita. Yung isa, hindi marunong mag-English. I mean, hindi naman siguro requirement talaga yung pagkakaroon ng malalim na vocabulary. Pero yung pinaka-basic, halimbawa, binigyan ka ng libro. Oh, idol, basahin mo nga yung page 1, dire-diretso. Tapos parang mababasa mo, pero bulil-bulil yung pagka-pronounce mo. Kumbaga yung hindi up to par sa standard ng isang maayos na anchor, dapat yung pagbabasa mo, hindi ba nakakahiya yun? Tapos yung isa pa nilang kinuha, si Sir Jack, wala naman akong problema sa PWD kasi ako rin naman PWD ako eh. Pero hindi ko ilalagay yung sarili ko doon sa mga bagay na pwede akong makutya lalo. Halimbawa, hindi ako mag-attempt na makipag-boxing sa non-professional, sa mga non-professional din. 'Di ba? Kumbaga kung gaganap man ako, yung sakto lang sa kakayanan ko. Okay? Kaya okay ako sa mga ganito, mga debate ng ganyan, mga podcast ganyan kasi dito ako yung nakakapagpahayag ng aking sarili. Si Sir Jack, kinukunin mong anchor, may speech impediment yan eh. Hirap intindihin niya ng mga tao eh. Na kung wala lalong subtitle, bakit mo naman kukunin? Hindi po ba? Parang nakaka-frustrate eh. Tapos ngayon, sila naglolokohan sila na as if napakatalino ni Robin. Ang masakit dito, may maniniwala eh. May maniniwala eh. Diyos ko. Anyway, overtime na tayo, mga lods.